Totoo, Father Joey, napapansin niyo po ba? Ang daming mga superstitious belief and practices na nakabalot sa celebration ng sacraments. Opo. Nakabalot sa buhay simbahan natin. Ang tanong, Father Joey, bakit sa 7 sacraments, bakit sa buhay pananampalataya, nakabalot, naka-attached ang mga superstitious belief na ito? Isa lang po yung sagot. Dahil ayaw ng kaaway na ma-receive natin fully the grace of God's salvation for us. Opo. Kaya nag-o-offer ng padugo para hindi magalit ang mga espiritu na ito. Wag magalit, para makahingi tayo ng favor, mahil ako sa sickness ko, I offer these offerings. Sa mga spirits. Sa mga spirits. Ibig sabihin, balikan natin, we are celebrating the 500 years of Christianity in the Philippines. Parang may, you're mentioning the spirits na pinag-aalayan na to. Ito ba, may kinalaman to sa animism o animistic religion nung unang panahon bago dumating yung ating Catholic faith? Yeah. Sa una pong episode ng ating programa, Family Catechesis on Air, Healing the Christian Family, ang una po nating segment ay ang Fidelity to God. At kasama po natin ang obispo ng Diocese ng San Jose de Antique. Magandang tanghali sa iyo, Father Joey Escote, at sa lahat po ng mga nakikinig at sumusubaybay sa programa na ito. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon, yung gospel reading sa ngayong araw na po, Bishop, yes, is all okay. about be watchful, be alert. You do not know when the time will come. Yun ang sinasabi, Bishop. Yeah, nasabi ko nga po kanina yan sa homily at the 7 o'clock Mass in the Cathedral that each family has to be vigilant now. Hindi lang po ito gawain ng simbahan as institution, but every baptized has to be concerned. And we have to be vigilant, we have to be awake, we have to prepare. Kaya nasabi ko po kanina, mga tatay, mga nanay, you are the official catechists in the family. And you are to do your part. We are here to facilitate things for you, but eventually, it will have to be you, tatay, nanay, na siyang magtuturo ng catechism dun sa mga anak natin. Ayan, nandito na po tayo ngayon. Yung topic natin sa episode na ito ay ang folk Catholicism and superstition. Sabi sa Exodus chapter 20 verse 2 to 5, I, the Lord, am your God. You shall not have other gods beside me. You shall not make for yourself an idol. You shall not bow down before them or serve them. Ano ang kinalaman po nito sa folk Catholicism at superstition, Bishop? Yeah, to answer your question, direct answer to your question, yung pong karamihan po sa mga superstitious belief natin, they are sins against the very first commandment that you have just read to us today. Folk Catholicism, ano ba ibig sabihin ng folk Catholicism? Mga practices po natin yan ng mga Katoliko which do not fall under the official teaching of the Church. Hindi po natin official teaching yan, pero ginagawa din po natin ng mga Katoliko. But there are two groups there. Meron pong mga folk Catholicism na hindi nga official na turo ng simbahan, pero later on nakita ng simbahan na nakakatulong sa pagpapalalim ng pananampalataya natin. Kaya eventually they were accepted and embraced by the Church as normative, accepted by the Church. Kasi nakakatulong. There are elements in our faith that are found in these folk practices. Example, Father Joey, is the simbang gabi, di ba? Opo. Yung simbang gabi, hindi yan turo ng simbahan officially. Nanggaling po yan sa panahon ng mga Kastila, nanggaling sa mga sektor ng mga farmers natin, di ba? Hindi sila nakakapagsimba during the day. They found it hard to attend the novena. At yung libre nilang time, yun lang yung sa umaga at dawn. At doon po nagsimula yung simbang gabi. And this was officially accepted by the Church. And simbang gabi, di ba, na-i-import na po natin yan sa ibang bansa. No? There are simbang gabis already in the United States of America, even in Italy, in Rome.
Basta sabi natin yung simbang gabi is the act of faith ng mga Pilipino. Expression Yes. yan sa pananampalataya ang tinanggap natin. Totoo, Father Joey. Opo. Expression of our faith that has been approved, embraced by the church, official by the church, kasi nga nakakatulong sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. Paano na po yung sinasabi nilang folk Catholicism doon? Yeah. On the other hand, the second group of yung mga beliefs and practices Opo. which are found by the church to be non-normative, yung hindi accepted natin dahil may mga hadlang po. May mga hadlang, may mga, yung elements po ng faith natin hindi nakikita dito sa mga practices na ito. Kaya, these are not... Ibig sabihin merong pinanggalingan yon, Bishop. Yes, Father Joe, merong pinanggalingan na kailangan din nating malaman. Opo. Saan nanggaling ang mga practices na ito? Who are the spirits behind? Ano po? Example ho, superstitious, tinatawag natin ang mga folk practices na hindi accepted ng simbahan, ang tawag po dito ay superstitious belief. O kaya yung mga pamahiin. Ang dami po nating mga pamahiin. Example, Father Joey, sa celebration ng Sacrament of Baptism. Di ba? Meron tayong norms dyan. That is official teaching of the church. Ano yung reasoning, bakit merong baptism, yung mga theological reasons, and then merong rite. Ano po? Rite of baptism, sinusunod po natin yan. Pero napapansin din natin, may mga kaakibat ito ng mga practices na hindi turo ng simbahan. Kunyari, napapansin mo, after baptism, nag-uunahan yung mga parents, karga-karga yung baby, nag-uunahang lumabas ng simbahan. Opo, Halos magkandarapat na sila. Typical na Pilipino po yon. Yes, hindi yan nawawala sa lahat na, siguro sa lahat ng lugar. Ibig sabihin, meron pong masama doon. Meron po, Father Joey. Masakit mang aminin. Oh. So yun po, isa po yan. Sa kasal naman ho, di ba? Opo. Hindi, the bride should not wear the wedding gown a day or days before the wedding kasi masama daw. Walang swerte yung kasal. Oh. Ayan. O kaya yung sa patay, di ba, pag merong lamay, huwag maglinis ng bahay, huwag maligo. Kaya minsan, Father Joey, pag nagpupunta ako ng patay, hindi ko alam kung sino yung mabaho, yung patay o yung mga buhay. Kaya, and then, pagpunta ng sementeryo, ililibing na yung patay. Pinapahiwalay ang pamilya, dadaan sila sa hindi dadaanan ng patay at magkikita-kita na lang sa sementeryo para daw hindi makasunod yung spirito ng patay. Opo. O ganun. Iba't ibang rason siguro, the same act, but there could be different reasons in many different places. But just the same, they are superstitious belief. Yung ibig sabihin po, yung mga example po ninyo, Bishop, Katoliko tayo, pero may sinasabing folk Catholicism kasi yung pinagmulan parang Katoliko siya, yung mga ritual. Yes, pero oo. titingnan natin, merong manasasali na hindi siya talaga Katoliko pala. No? Opo, Father, parang tinatawag natin na syncretist. Opo. Para naghalo yung Katoliko na opisyal na gawain, nahalo doon sa mga hindi opisyal na gawain, yung mga superstitious belief. Opo, na paghalo. sinasabi na masama siya dahil may pinanggalingan. Yun po yung tutuklasin natin, Bishop. Marami pang mga example, Bishop. Ay, marami pa po. Yung Marami kanina, pa akong nakalista. Yung sinasabi mo kanina, yung kasal, no? Kasi gusto kong balikan yung kasal. Okay, sige po. Kasi yung sukob. Ano ba yung sukob? Ano Sukob. yun? Nandiyan ba sa lista mo, Bishop, yun? Wala yung sukob, pero... Sige po, hindi Okay. ba? No? Oo. Yung sukob po ay yung paniniwala na dapat yung dalawang magkapatid, lalo na kung lalaki, Opo. ay hindi dapat ikasal in the same year. Alam niyo po, Father Joey, siguro may isang valid reason lang why they should not or we should not do that. Isang valid reason from an economic point of view. Opo. Paano kung mahirap yung pamilya? Dalawang lalaki, sasabay ikakasal, mauubos yung mga baboy, Opo. mauubos yung mga napag-ipunan nila. Oo. So talagang it should be wise na ikasal sila, hindi dapat magkasama. Yun yung Okay. practical reason. Yes, the Pero practical ngayon, reason. sa pag-iisip ng mga tao, parang meron siyang masamang mangyayari kung Yes. kung mangyayari 'yon. Opo, may masamang mangyayari, hindi swiswertihin yung relationship. Ang dami pong reason na binibigay. And here enters the bad side about these things. Yun practices. na mas na-define na ngayon ang ibig sabihin ng folk Catholicism. Ano pa, Bishop, yung mga example na dyan?
Okay. Excited kami makinig. Example pa, okay? Pag nagpapabless ng bagong bahay, Opo. tinatawag yung pari para mag-bless ng bahay. At kasi tayo, kadalasan mga pari, hindi na tayo nagtatanong kasi ano bang ginawa nyo sa bahay. Pero kalimitan po, yung mga bagong bahay pala, meron ng tinatawag na padugo. May mga ritual. May nai-invite tayong kapatid na marunong mag-ritual. And then iniihaw yung manok o kaya baboy. And then they would sprinkle the blood around the house on the posts. And then they would eat siguro the meat, all these rituals. And then ibabaon nila yung mga buto, yung mga suklay, yung mga damit ng may-ari ng bahay, ibabaon in some part of the house para maging yun na yung source of blessing ng buong bahay. Kaya yun, yung padugo ho, that is a very dangerous practice ho. Mas malalim po yan kaysa mga superstitious belief na parang parang skin deep lang. This is more, parang mas malalim yung bandage nito. Pero Bishop, may nagsasabi na parang biblical naman yun. Kasi parang ginawa naman sa time ni Moises yun, di ba? Totoo po, Oo. ayo. Bakit? Tapos inuulit lang ngayon. Pero wala bang kinalaman yun sa nangyari noon sa Old Testament? Yun nga po yung Bakit sinusunod masama? ng mga kapatid natin, Father Joey. Sinusunod nila what is in the Old Testament. But Father Joey, let us remember that everything has been, we now interpret things according to the teachings of Jesus, the fulfillment of the Old Testament. Yes, di ba? So, we interpret everything now in the eyes, in the heart of the teachings of Jesus. Tama po kasi makikita po 'yan sa New Testament sa Book of Yes. Hebrews, no, na yung pag-offer ni Jesus ng life niya, yung ng blood niya, Yes. kaysa lang mangyayari at hindi na mauulit, no? And then, therefore, Father Joey, ito Oo. yung danger. Opo. The offering of pigs, tsaka yung mga blood offerings are actually, they mimic the real offering offered by Jesus using His own body and blood. Kaya nagiging parang sort of insult to what God has done for us. Parang it has become a parallel celebration. nakikita ko. Ibig sabihin, direct insult yun sa celebration Yes. ng Holy Eucharist. Holy Eucharist, yes. Because yung Holy Eucharist is the sacrifice of Jesus. Yes, Ang yes. Tumpak, Father Joey. Kaya So yun nanggagaling yung mga pag-iisip na kailangan nating i-adjust, i-purify. kaya pala sa pagninilay natin ngayon, dapat pala nating pagnilayan yung mga superstitious belief at mga pamahain na ginagawa natin sa ating family. Yes, it has to start in the family. Yes. Dapat nating pagnilayan ito dahil pala yung ginagawa natin hindi natin alam, magiging direct insult pala sa Diyos na ating totoong Diyos na sinisimba. Yes, that could happen. That could happen if we are not careful, kung hindi ho tayo discerning sa mga ginagawa po natin. Eto pa nga, meron pa akong isang Father Joey. Ano Yung very common ho sa atin, yung mga food offerings, di ba? Tinatawag dito sa diocese natin na panguyang. Panguyang. During kung merong patay, November 1, November 2, ang daming pagkain sa sementeryo. Yung food offering. Yes. Opo. O kaya death anniversary nung mahal natin sa buhay, may mga pagkain na naka-offer para sa mga poor souls, no? So we will try to see bakit ho ba ipinagbabawal ito? What is the reasoning behind that? We will discover later. Okay. Kasi sabi nila, mahal na mahal ko yung aking lola, mahal na mahal ko yung aking na mayapang nanay o tatay, at ito yung paborito niyang pagkain. Kaya bibisita kami sa kanya, dadali namin yung paborito niyang pagkain kasi dapat na maalala namin siya. At dito po papasok, Father Joey, yung official teaching po ng ating kasimbahan. Ang tanong ho, ano ba ang nangyayari sa isang soul at the moment of death? What happens to a person in the moment of death? Kunyari ako, namatay ako ngayon. In a split of a second, tapos na po yung tatlong ito, Father Joey. Number 1, I am now before the judgment seat of God. At the moment of my death, nasa judgment seat na ako ng Panginoon. Kaharap-harap ko na the Blessed Trinity, the Blessed Mother, and the whole host of angels in heaven. And then, pangalawa, I am already judged.
Tapos na yung judgment, yung particular judgment. Ano po? The judgment that is reserved for me, personal, it's between me and God. I am judged already. At pangatlo, naando na ako sa lugar na pagpupuntahan ko. Either langit, or purgatory, or hell. Wag naman ho sana sa hell. No? Kahit purgatory na lang po tayo. Pero tapos na yung tatlong yan at the moment of death of the beloved. Kaya po, wala pong kaluluwa na nakatira sa lupa, sa mundo. Wala pong kaluluwa. Ang tanong, sino yung mga kaluluwa na yon na inalaya natin ng pagkain? Yan. Okay, nako-connect pala doon. Ibig sabihin, bawat galaw natin, mula ng pagkapanganak hanggang mamatay tayo, no? Meron palang Yes. mga kasamang mga ritual na hindi natin alam na Yes. na-transmit sa atin at ginagawa natin na meron palang masamang epekto sa ating kaluluwa, no? Yes, Father Joey, totoo yan, totoo yan. And all of this go against the very first commandment of God. I, the Lord, am your God. You shall not have other gods beside me. Yun. Ang dami pa po, Father Joey, ano? Sige po, Bishop. Pag nagkakasakit yung bata, okay? Pag nagkakasakit tayo, saan tayo tumatakbo? Usually, tumatakbo kaagad tayo sa mga seruhano, sa mga mangluluya, albularyo. By the way, Father Joey, pag na-mention natin yung mga kapatid natin ng mga albularyo, mga seruhano, mga mambubulong, we are not referring to them as persons, because we love them, no? What we are referring here are yung mga actions po nila. Kagaya ng mag-asawa, Father Joey, di ba? Mahal na mahal ng asawa yung kanyang husband, pero hindi niya mahal yung kanyang pag-iinom, pagsusughal, o kaya baka sinasaktan siya minsan, hindi niya mahal yon, pero mahal niya ang pagkatao ng kanyang husband. Okay? Alam mo, Father Joey, sa probinsya ko, yung lolo ko, sabi ng papa ko nung buhay pa, yung lolo ko, albularyo sa probinsya. Kaya mahal na mahal ko yung lolo ko, namatay na po yung lolo ko, pinagdadasal ko araw-araw, pero hindi ko mahal yung mga ginawa niya. Kaya in one moment of my priesthood, I renounced the bloodline that might have connected me with my lolo who was a manugbulong or albularyo. So I have to renounce the bloodline, but not my grandfather. I love my grandfather very much. Kaya nga po, sa mga nakikinig ngayon, baka ma-offend po kayo. Baka Yes, sabihin ninyo opo. yung mga nanay ninyo, yung mga kakilala ninyo, mga best friends ninyo, pero nagpa-practice ng pagiging albularyo o pagiging manugluya dito sa aming probinsya. Ibig sabihin nun, yung ating tinatry na i-purify yung kanilang mga ginagawa. Ibig sabihin, Bishop, yung ginagawa nila ngayon, may pinanggalingan yon. Yes, Father Saan po Joey. yun nanggagaling? Saan po yun nanggagaling at bakit masasabi nating ayaw natin nun? Yeah. We have to go back, Father Joey, to the teaching of the Catholic Church. 'Di ba? A third of the angels rebelled against God. Di po ba? Later I think in segment number 4, we will discuss more deeply about the angels, ano po? But suffice to say, they rebelled against God. One third of the angels led by Lucifer. Kaya in Revelations 12, makikita po natin sa mga sumusubaybay po, you can read the whole chapter of the whole Revelation chapter 12. Doon po nangyari yung battle in heaven between Michael and the good angels and Lucifer and the bad angels. At natalo po sila, yung mga bad angels. Sabi po doon, itinapon ng Diyos si Lucifer at mga bad angels. Saan ho sila tinapon? Sa lupa, dito sa mundo. Kaya saan ho sila nakatira? Naandyan po sila sa mga elements of nature, like nasa bato, nasa batis, nasa bukid, nasa kuweba, nasa madidilim na lugar. Tingnan mo, Father Joey, pag yung isang bahay iniwan ng may-ari, 6 months, pupunta ng Maynila, iiwan niya yung bahay. After 6 months, pagbalik niya, may nakatira na doon. May espiritu na nakatira. Kasi pag ang lugar iniwan ng tao, talagang may mananahan dyan. Tatawagin nilang haunted house. Yun, haunted house, na gumugulong yung mga materials doon, may naliligo in the middle of the night, lahat-lahat ng mga kababalaghan nangyayari.
Kaya katulad din ng puso natin, pananampalataya. Pag iniwan natin yung pananampalataya and our hearts become empty of God, papasok po sila, yung mga bad influences. Oh, Totoo sinasabi niyo yan. po, kanina kinukwento yung mga angels. Ano po yung nangyari doon sa mga angels na yon? Okay, so the bad angels... Kasi we are now talking about saan nanggaling ang mga ganito. Okay po. So, they were thrown to the world here on earth. Hindi sa impyerno. Hindi sa impyerno, they will be there on the final judgment. They will be imprisoned in hell forever. Okay, kasi according to the Bible naman sa Book of Revelation, dito sila sa ano? Itinapon ng Panginoon. Mga parang 1/3 of the angels yon, di po ba? Opo, Father Opo. Joey. Okay. Bishop, ibig sabihin, sila pala yung may influence. Yes. Dahil sa mga ritual at mga folk Catholicism na pinasok natin at mga superstitious beliefs, yung pala yung mga powers doon, ang mga energies doon, nanggaling pala sa kanila sa mga bad angels na sinasabi po ninyo. Opo, Father Joey. In fact, sinasabi po natin nung mga kapatid natin na nagpa-practice ng ganito na, ay nako, hindi yun bad angel. Good angel yun kasi nakita ko si Mama Mary or yung boses na narinig ko ay boses ni Saint Michael the Archangel. Pero hindi po yun yung good angels. Bakit po hindi yun ang good angels? Dahil number one po na reason, ang action po ng mga spirits na ito, ng mga bad spirits, they go against the nature and actions of the angels of God and the spirits. And Mama Mary, di ba? Kaya nag-o-offer ng padugo para hindi magalit ang mga spirito na ito. Wag magalit, para makahingi tayo ng favor, mahil ako sa sickness ko, I offer these offerings. Sa mga spirits. Sa mga spirits. Ibig sabihin, balikan natin, we are celebrating the 500 years of Christianity in the Philippines. Parang may, you're mentioning the spirits na pinag-aalayan na to. Ito ba, may kinalaman to sa animism o animistic religion nung unang panahon bago dumating yung ating Catholic faith? Yeah, salamat sa tanong, Father Joey. Before the Spaniards came, 500 years ago, before they came, ang ating pong mga ninuno ay meron na pong, so to say, parang relihiyon na pinapractice. At yun pong tinabi mo nga kanina, animism. And the word animism comes from the Latin word, animus or anima, ibig sabihin spirit. Kasi naniniwala sila, yung unang paniniwala nila, Father Joey, na yung mga, remember, hindi pa nila alam ang konsepto ng resurrection, saan nagpupuntang kaluluwa ng namamatay. Kaya yung isip nila sa una, pag namamatay ang isang katao, ang kaluluwa ng tao nananahan sa bukid, sa bato, sa river, and they become powerful. So they have to be offered mga peace offerings. Pangalawang source ay naniniwala talaga sila na meron talagang mga nananahan na mga spirito dyan. Now una, the question is, are they the souls of the dead? Nasagot na po natin yan kanina, hindi. Pangalawang tanong, are they the souls or the heavenly personages, the angels, the saints, or the Blessed Mother, or even God Himself? Again, ang sagot ko ay hindi. Bakit? Dahil iba yung kanilang characteristic, di ba? Ngayong araw na to, they are helpful, they are friendly. The following day, you have to offer them food again. Bakit? Kasi baka magalit. Naku, paggagalitan tayo, magkakasakit tayo. Di ba? Kaya they cannot come from God because God is all good, all pure of His love for us. He is all mercy and compassion for His people. And then, pangalawang rason, ang mga angels and saints, they reside in heaven. Wala pong angel or saint na naririto sa lupa. Which is characteristic po ng mga spirits na ito na naririto lang sila sa palipaligid natin. And pangatlo, Father Joey, na rason na hindi ito Panginoon or hindi galing sa Diyos, ay ito ho, we can communicate only to God and to the angels and the saints and Mama Mary through prayer. Through prayer. Not through incantations, yung mga padugo, yung mga rituals, which are means of communications patungkol po sa mga evil spirits. Oh, yan. Naalala na natin ngayon yung pinanggalinan ng ating pag-uusap ngayon, yung Exodus chapter 20,
verse 2 to 5, sabi ni God, I the Lord am your God, you shall not have other gods beside me, you shall not make for yourself an idol, you shall not bow down before them or serve them. Tapos yung ngayon, yung mga rituals na sa folk Catholicism natin at mga superstitious belief, Bishop, no, nandito na, Yes. na ngayon. So the conclusion, Father Joey, is Opo. they cannot be coming from God. They cannot be coming from the angels or the saints or the Blessed Mother. They can only come from the fallen angels transformed into demons because they rebelled against God, na kung saan itinapon ng Panginoon dito sa lupa. Ibig sabihin, yung influence sa tao para hindi magsimba sa totoong Diyos ay distractions ng mga evil spirits o bad angels na sinasabi natin. Totoo, Father Joey, napapansin niyo po ba? Ang daming mga superstitious belief and practices na nakabalot sa celebration ng sacraments. Opo. Nakabalot sa buhay simbahan natin. Ang tanong, Father Joey, bakit sa 7 sacraments, bakit sa buhay pananampalataya, nakabalot, naka-attached ang mga superstitious belief na ito? Isa lang po yung sagot. Dahil ayaw ng kaaway na ma-receive natin fully the grace of God's salvation for us. They don't want that to happen, kaya nakakapit sila sa palibot natin, trying to destroy the gift of God, God's faith to us for our salvation. Yan na yon. Kasi sabi ng gospel reading natin sa first Sunday of Advent, be watchful, be alert. You do not Yes. know when the time will come. Do not sleep. Yun po, yan po. No? Mga giliw na tagapakinig na nunood kayo sa Facebook Live ng DYKA Online at sa YouTube channel at sa kanang Facebook page ng CBCP Etche National Catechetical Survey 2021. Kung meron po kayong comments, meron kayong feedback, lagay lang po ninyo sa inyong comment box para sa sunod nating mga episode, atin po silang matalakay at matulungan tayo ni Bishop, no, para sa ating pagninilay, sa ating journey sa Advent season na ito, lalo na sa Family Catechesis, Healing the Christian Family. Sa pagtatapos po, Bishop, ano po yung huli ninyong masasabi sa ating segment? Father Joey, importante po talaga na as we recall and reflect again on the gift of faith that God has given us, that we be dependent on the Word of God. Yun po yung sundin natin, the Word of God. And this Word of God has been given us through the teachings of the Church, which will be taken in the next segment, ano po? But on the Word of God, sundin po natin ang salita ng Diyos. Maraming salamat po, Bishop, sa nandito ka sa amin ngayon sa ating first episode ng Family Catechesis on Air, Healing the Christian Family, sa segment number 1, Fidelity to God. Tapos tinulungan nyo kaming mag-depend sa Word of God. Sa pagtatapos po ng ating segment na ito, magdadasal po tayo ng act of consecration to the Immaculate Heart of Mary. Act of consecration to the Immaculate Heart of Mary. We have recourse to your protection, O Holy Mother of God. As we recite the words of this antiphon with which the Church of Christ has prayed for centuries, we find ourselves today before you, our Mother, in this year of faith. We who make up the body of Christ present in our land recite the words of this present act of consecration and entrustment, in which we gather, first of all, the hopes and anxieties of our Filipino people at this moment of our history. Mother of our people, we who rejoice in the name Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, you know all our sufferings and our hopes. You who have a mother's awareness of all the struggles between good and evil, between right and darkness, which afflict the world today. Mother of our people, accept the cry which we, deeply moved by the Holy Spirit, address directly to your heart. Embrace with the love of the Mother and handmaid of the Lord our people and our land, which now we entrust and consecrate to you. For we are truly concerned for the earthly and eternal destiny of every individual among us and for all our people. We have recourse to your protection, O Holy Mother of God. Despise not our petitions in our necessities.
Behold, as we gather before your immaculate heart, we desire the Church of the Lord in our land, join in heart and mind with all our people, isang bayang Filipino, to unite ourselves with the consecration which for love of us, your Son made of himself to the Father. For their sake, he said, I consecrate myself, that they also may be consecrated in the truth. We wish to unite ourselves with our Redeemer in this consecration for the world and for the entire human race, which in his divine heart has the power to obtain pardon and to secure reparation. The power of this consecration by your Son, our Lord, lasts for all time and embraces all individuals, peoples, and nations. Thus also it embraces our people and our land. The power of this consecration overcomes every evil that the spirit of darkness is able to awaken, and has in fact awakened in our times, in the hearts of men and women in human history. How deeply we now feel the need for the consecration of our people in union with Christ Jesus himself. For the redeeming work of our Redeemer must be shared in and by the world and by our own people through the Church. We turn to you, Mother of our Redeemer and our Mother. Above all creatures, may you be blessed. You, the handmaid of the Lord, who in the fullest was obeyed the divine call. Hail to you, who are wholly united to the redeeming consecration of your Son. Mother of the Church, enlighten the people of God along the paths of faith, hope, and love. Help us to live in the truth of the consecration offered by Jesus, your Son, for the entire human family, and for us, the Filipino people, and for our beloved land. In entrusting to you, O Mother, our people, your Pueblo Amante de Maria, we entrust to you this very consecration itself, placing it in your motherly heart. Immaculate Heart, help us to conquer the threat of evil, which so easily enters and takes root in the hearts of people today, and whose immeasurable effects already weigh down upon our country and seem to block the paths towards the future. From hatred, violence, conflicts which divide and destroy our people, deliver us. From sins against human life, from its very beginning, deliver us. From the demeaning of the dignity of the children of God, deliver us. From every kind of injustice in the life of society, deliver us. From readiness to trample on the commandments of God, deliver us. From the loss of awareness of good and evil, deliver us. From sins against the Holy Spirit, deliver us. Accept, O Mother of Christ, this cry, laden with the hopes and burdens, the sufferings of each one of us and of all our people. Help us with the power of the Holy Spirit to overcome and conquer all sin, individual sins, social sins, and the sin of the world, sin in all its manifestations. Let there be revealed once more in our own history as a people, the infinite power of the redemption, the power of God's merciful love. May it destroy the power of sin and evil among us. May it transform consciences. May it change hearts to the likeness of the heart of Jesus and your own heart. May your Immaculate Heart reveal for all in our land and through all the world the light of hope. O Mary, Mother of Jesus and our Mother, our life, our sweetness, and our hope. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming pong salamat, Bishop Marvin Maceda, Bishop ng San Jose de Antique. Maraming salamat din po, Father Joey. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.